Ngayong Sunday ay day off naming kaming dalawang nagtatrabaho. Gumagawa ng garahe. Garahe namin. For update, meron ng poste. Pinostehan namin yung magkabilang dulo. Tapos na kami magtibag. Tapos na kami maglatag ng mga tinibag. Dalawang latag kasi yan eh. Isang latag sa ilalim ng hagdanan ko. Stock yun. Ini-stock ko siya. Tapos yung mismong pader, nilatag namin doon sa yung mga pinagtibagan, nilatag namin pinloringan. So nandito na kami siya. Tapos siya, tinakpan niya yung kanal, pero maagusan pa rin sa loob. Maayos. Magiging rampahan ko yon para pagpasok sa garahe ko. Bago ko sabihin yung gusto kong i-aral sa anak ko na bigla kong nangyari lang sa akin kanina, i-flex ko lang yung kasama ko, si PJ. Si PJ kasi skilled pero ang sipag. Skilled pero hindi mayabang. Madalas kasi sa lahat ng taong nakasama ko na magtrabaho, hindi naman sa pag-ano, mas baldado pa ako, mas ako pa yung kumikilos. Hindi ko naman sila masisi, ako kasi hindi ko naman siya hanap buhay. Sila siguro, inaalalayan nila yung katawan nila, no? Pero, ang tatamad. At saka, yung mga may skill, pagkayabang, yung gusto kong masunod, hindi sinusunod. Palayasin ko ngayon. Gago eh, ako yung gumagastos. Ako na yung gumagastos at papagod pa ako, hindi ka pa susunod. Pagka mayabang, sa isip-isip ko, nagiging mayabang din ako. Putang ina, kahit saan kita dalhin, ama mo ako eh. Tapos, ang yabang mo. Gusto kong ganun eh. Pagka mabuti yung kasama mo, it makes me humble. Na despite, marami siyang kayang gawin na hindi ko kayang gawin. Or it will take me time na matutunan o risks and time and effort. Despite ganon, meron siyang kababaan ng loob. Tsaka again, napakasipag, hindi abusado. Kaya nga kinaibigan ko talaga eh. Anyway, yung natutunan ko ngayong araw na to na gusto kong i-share sa anak ko is naglalaba ako ngayong day off ko eh. Tambak ako ng labada. So, unang-una pala muna anak ko, kailangan ng pahinga. Nagle-labor kami mula Lunes hanggang Sabado. So, kahapon binagsak yung materyales, yung natitirang materyales na kailangan namin. So, kung paglaki mo, makikipapanood mo to na habang nagle-labor ako, hinugasan ko yung pet mo, nililiguan kita, nasikaso kita, may mga online meeting pa ako. Ako yung naghuhugas ng mga pinagkainan. Ganyan. So anyway, so ayun na nga. Kailangan mo ng pahinga anak. Kaya lang ako ngayon, kailangan kong persahin yung sarili ko kasi limitado yung meron ako. Kaya yung limitado ako sa tao, limitado ako sa availability ng pamilya kasi nasa sitwasyon ako na crossroads. Yung lola mo, inaalala niya rin yung tita Jenjen mo. Hindi kagaya nung ako yung pinanganak. Ando doon ng lola, ando doon ng lola Beck, ando doon ng lola mo na si tita ko, tita Gerle. So iba na ngayon. Iba yung sitwasyon ko, mas mahirap. Anyway, kanina, nandoon ako, naglalaba ako doon sa may terrace natin. Meron akong nadungaw na sasakyan. Yung sasakyan na yun, mahilig siyang bumara-bara dyan sa daanan ng sasakyan. Nakabara siya, paparada siya doon. Ngayon bumaba siya, may sinundo rito na kapitbahay natin. Nakabukas yung sasakyan niya. Sa isip-isip ko, tangina, sana may tumangay ng sasakyan niya. Nakabwisit siya. Bigla ko naisip, ay masama yan, paano ko sa akin mangyari? Lagi akong pagod na pagod. Pag binaba ko kayo dito, ibaba ko kayo ng mama mo, ibaba ko lahat ng gamit. O kaya minsan bababa ko yung gamit, may iwan kayo sa sasakyan, nakabukas yung aircon, nakabukas pa yung sasakyan. Paano kung may tumangay? Paano kung katulad ko lang din siya na pagod? Sobrang daming inaasikaso, sobrang daming ginagawa. Nagkataon lang na kahit na alam niyang alanganin pumarada ron, pinarada niya for a while dahil may sinusundo siya, may ginagawa siya, may ibig ko lang sabihin anak ko, bukod sa golden rule na wag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo, wag mo rin pag-isipan yung iba ng masama. Ako marami ako napipigil na kasamaan na gawin, pero yung isip ko hindi ko napipigil.
Minsan nakangiti lang ako pero sa isip-isip ko sinaksak ko na siya. O ini-imagine ko na nag-aantay na lang ako. Sige, isa pa. Isang alanganin pa kakanain ko to. Bahala na. Isang alanganin ka pa. Diba? Which is masama. Dapat ang iniisip ko, paano hindi magko-conflict, paano ko lalayo sa gulo, paano ko pababayaan na lang, paano ko proteksyon na yung sarili ko. Dapat ganun iniisip mo, anak ko. Ako minsan, hindi ko natitiis. Isa pa. Minsan, yung may mga border tayo dito, may kasama siyang mga haragan na mga kasama niya, ang iingay. Sinabihan ko na, hindi pa. Nag-iisip na ako noon. Patayan ko ng ng ilaw to. Hagisan ko ng mga bato to. Saka ako barilin ng water gun. May kumukulong mantika. Tapos pagbabatuhin ko ng tae ni body na inipon ko sa paso. Masama eh. Di ba? Masama. So, you have to conquer your mind. Kasi kung puro negative yun nasa isip mo, walang mangyayari. You have to conquer your mind. Yung actual na, yung hindi mo gagawin sa katotohanan dahil ayaw mong makulong o ayaw mong makasakit. Huwag mo rin gawin sa mind mo. Kasi doon pumapasok yung demonyo. Paano kung di mo na nakontrol? Either ako yung napahamak o napatay ko sila. So, you have to control your mind. A person who is in control of himself, of his mind, is a person that can never be rattled. Tandaan mo yan, anak ko. Anyway, love you. And God bless kung may iba nakapanood. Maglalaba pa ako.